Latest global seasonal cycle temperature sa buong mundo, bahagyang muling bumaba last April. Alinsangan, tuloy-tuloy pa rin sa bansa, dulot pa rin ng easterly trade wind. Pero may mga equatorial trough pagpapaulan sa ilang bahagi pa rin ng Mindanao at sa kalurang bahagi ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 11, 2025. Ang oras nating boss may maga, alas 10:21 na ng umaga. Una sa lahat, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay natin sa buong mundo at sa bidabang panig ng galaxy sa mga nanay dyan. At pinapaalalahan natin sa ating mga anak o mga apo na bigyan ng araw ang ating mga minamahal na nanay. Bigyan sila ng treat ngayong araw para man lang medyo makapag-rest sila at ma-enjoy muna yung kanilang araw dahil araw ng mga nanay naman po ngayon. At habang pinaghahanda rin sa darating na halalan bukas po, Mayo 12, ay tingnan naman natin yung magiging lagay ng panahon ngayong araw hanggang bukas po yan sa araw ng halalan. Kung natatanda ninyo, kahapon ay nag-report tayo na magiging mainit at maalinsangan po ang araw ng ating halalan. So tingnan po natin yung araw kung nagbago po ang magiging pattern ng weather systems ngayong araw. At makikita sa ating lightning detection system ay may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral, lalo na sa may bahagi pa rin ng Isabela. At nasa 90 mahigit ang ating total lightning strikes base sa aking lightning detection system. Yan. So makikita ang mga pagkulog at pagkidlat umiiral dyan sa paligid ng Kasiguran at Baler Aurora. So ingat po sa mga pagkidlat po dyan at inaasahan ng mga kalat-katapag ulan. Ganon din sa ilang bahagi ng kaluran ng Northern Luzon area. Sa may bandang Southern Luzon naman, mga scattered din na mga pag-ulan din na may localized thunderstorms din ang umiiral. Kaya mag-ingat at magdala po ng payong kung kayo ay inuulan dyan. Inaasahan ang bahagi ng kaluran ng bansa dyan sa may bandang Southern Luzon hanggang Mindanao ay mataas ang saturation ng water vapor at mga aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa atin namang Doppler radar imagery, mataas nga pong water vapor sa may bandang Baler. So kasalukuyang may mga mahihina at katamtamang pag-ulan ngayon umiiral dyan. So ingat po sa posibleng pagbaha just in case. At nakataas ang ating thunderstorm watch sa may bandang Northern Luzon, especially Ilocos Norte at Cagayan. Ayan nga po, may mga pagkulog at pagkidlat na nga po. Within 12 hour po ang forecast niyan. Ang NCR naman, ngayong araw ay may mga inaasahan daw na forecast din na mga moderate to heavy rain showers daw na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Well, nakataas naman ang forecast niyan sa report natin kahapon. So inaasahan natin, ang effectivity daw niyan ay tatagal hanggang 2 hours. Pero expected 12 hours ang magiging forecast niyan. As of 9:29 AM po yung huling report. At inaasahan ang katabi ng Metro Manila gaya ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite o ilang bahagi ng Calabarzon. Naka-forecast din ang localized thunderstorms. As usual yan gaya kahapon. Within 12-hour period po yan. Sa Visayas naman, ang Antique, Aklan hanggang Palawan kasama na in the rest ng Central Visayas at East portions ng Visayas. At nakikita nga natin dito ay may mga kalat-kalat na pong pag-ulan ang umiiral dyan. Bagamat dito sa may bandang east portion ng Visayas, medyo moderate and fairly weather tayo dyan, mga isolated lamang na pag-ulan ang maaaring umiral ngayong maghapon. Kumpara sa may bandang Aklan o Antique sa may bandang Panay Island at Negros Region, medyo mas mataas po ang saturation ng water vapor dyan na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So be wary po yan. At kahapon naman nagkaroon nga ng pag-ulan sa mga sinabi natin na forecast areas, kaya expected din ngayong araw ganyan muli ang mangyayari. So ang ilang bahagi ay naka-final advisory base na rin sa data feed Pag-asa. Tinerminate na rin lang ilang bahagi ng Romblon, Calatava, yan, sa area ng Romblon, expected yan. At maaring magkaroon ulit ng mga mauulap na yung papawirin. Ganon din silang bahagi ng Visayas area sa may Southern Leyte at Biliran. Pero anytime ay magkakaroon pa rin ng mga isolated. Depende sa water vapor accumulation mamayang maghapon po yan.
Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy dito ngayon sa amin sa Caloocan. So matinding sikat ng araw base sa live CCTV snapshots natin. Makikita ay maaraw ang aming paligid ngayon at sa ating forecast and storm prediction in 3 days, magiging partially cloudy pa rin at asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Ngayong araw daw hanggang bukas yan na araw po ng halalan. So naglabas na po ng si Comelec para paalalahanin lang natin, hindi naman ito weather related pero ang oras daw na magsisimula ng election bukas na daling araw, alas 5 po yan. Yan ay para daw sa mga senior citizens hanggang bandang alas 7 if I'm not mistaken, then between 7 AM all the way hanggang 7 PM para nasa lahat na po yun na mga botante. So yung bandang alas 5 ng madaling araw ay para daw yan sa mga senior citizens muna para makapag-boto po yung mga senior citizens natin. Kasi siyempre mahirap naman sila o medyo mahirap sila makaboto kapag sumabay po yung ating mga senior sa mga kababayan natin. So hiniwala yata ni Comelec. So balik tayo sa lagay ng panahon ay so far gaya nga po ng ating naasahan sa current conditions, gloomy at haze po tayo. Pero kung titingnan natin sa actual CCTV sa amin sa Caloocan ay napakamatinding tirik ng sikat ng araw. Samantala, medyo bad news po ang aming air quality. Naka-stable po yan pero hindi po gumagana yan offline po tayo. At makikita nyo sa ating graphs, hindi po functional yan. Okay mga folks, naka-offline ang ating air quality sensor ngayon dahil kagabi lang ay nasira na po ng tuluyan yung ating aparato. Yan, ito po yung pinaka board niya. Yan. Sa loob is ginagamitan ko ng ESP8266 na microcontroller. At ito po yung pinaka Nova PM sensor, which is ito po yung nagkokolekta ng hangin at para mabasa niya yung particulate matter. Then ito po yung pinaka exhaust tube, which is kinokolekta niya yung hangin sa labas, which is ibabato naman dito sa ating microcontroller para ma-measure yung particulate matter. Kaso sa akin, sa kasamaang palad ay nasira po at nag-malfunction po yung ating board. So papakita ko sa inyo para at least meron kayong idea na hindi biro ang mag-maintenance po ng ganitong aparato. Yan. So ito po yung aking microcontroller at yan, may tinanggal ko na yung pinaka CPU. Hopefully ma-survive ko pa yan pag dumating yung bago. Ang gagawin lang natin is itong microcontroller device papalitan na natin dahil hindi na properly nagpa-function yung ating sensor. Kaya do sa aking website naka-stable lang yung 29 index nun. Ibig sabihin offline po yun. Kung titingnan niyo yung pinaka-graph, hindi siya operational. Maging yung pinaka temperature and humidity. Ito po yung temperature and humidity. Yan yung hygro and temperature sensor. BMP 280. Yan, functional pa yan. Except lang yung microcontroller. So medyo nadali. Pero at least for 4 years, mga 3 years ay nag-service siya ng matagal sa ating web page at yung data niya na nakolekta at least. Siyempre lahat naman ng mga devices hindi naman talaga tumatagal. Pinakamatagal na rito is 3 to 4 years. Walang patayan siya. So 24/7 kasi siyang umaandar. Walang patayan yan. Siyempre nagwe-wear and tear din yan pag tumagal. So yan, at least may idea tayo. Sa mga yung mga hobbyist ng mga electronics, pwede kayo makapag-design ng ganito para makagawa kayo ng sariling air quality sensor. Sa ngayon, hindi muna operational yung aking air quality sensor mga folks pag dumating na yung kapalit niyan na bagong microcontroller ay mare-restore din natin yan.
siguro mga by Tuesday na dahil walang supply ngayon at bukas dahil araw ng halalan. So baka probably Tuesday na ito, Wednesday na tayo makakabalik ng operational nitong air quality sensor. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:22 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.9 degrees Celsius. Kahapon, grabe po ang init sa amin sa Caloocan kahapon, umabot ng 36.9 degrees Celsius, so halos magta 37 degrees Celsius na itala yan kahapon ng hapon at 3:18 PM. So grabe po ang aming init kahapon dahil hindi naging makulimlim yung aming maghapon sa Caloocan. Ibig sabihin lamang ang aming naging heat index bagamat mas bababa kahapon at 48.8 degrees Celsius lamang yung init pandama sa amin. Pero grabe ang aming air temperature naman, umabot ng halos 37 degrees Celsius. So dahil po yan, tingnan po natin magiging heat index forecast natin ngayong araw. And as of 12 AM, so hindi pa latest yung update nito, 38.9 degrees Celsius pa lamang. Pero base sa aking forecast ngayong 10 o'clock AM, inaasang 42 degrees Celsius or 43 degrees Celsius na ngayon since kakapasok lamang ng hindi pa pala 10:30 pa lang siya. So mga 11 o'clock aabot pa sa mas mataas yan at pinaka maximum peak namin na magiging heat index hanggang 44 degrees Celsius ngayong tanghali 12 PM hanggang alas 2 po ng hapon na aabot sa 44 degrees Celsius daw ang magiging highest heat index sa amin sa Caloocan. Sa ibang selected areas naman, gaya ng Ilocos Norte, ay kasalukuyang 39 degrees Celsius ang inyong inaasahang heat index dyan. At kung titingnan natin sa forecast, ay yan na ang pinakamataas na magiging heat index ninyo ngayong araw. Hanggang bandang alas 3 daw yan, o alauna ng hapon. Yun, hanggang alauna, hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Sa may bandang Tuguegarao naman, ang inaasang heat index sa inyo dyan ay 41 degrees Celsius po na pinakamataas at inaasang aabot pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So magiging maalinsangan pa rin tayo dyan. Sa may Santiago naman, kung pagbabasahan natin ay 41 degrees Celsius din ang inyong heat index dyan ngayong umaga at inasang aabot pa ng 46 degrees Celsius yan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa may Dagupan naman, inaasahan ang heat index sa inyo dyan 39 degrees Celsius at aabot pa yan sa pinakamataas hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. So bahagyang bumaba siya ha. At sa may bandang Tarlac naman, Central Luzon, 41 degrees Celsius din na expected heat index ngayon ninyong umaga at aabot pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna po yan ng hapon, pinakamataas. So matindi pa rin ang inyong heat index dyan. Sa Batangas naman, inaasahan 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ninyo ngayong umaga, pero aabot pa yan hanggang 44 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alas 12 yan ng tanghali. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, expected heat index 41 degrees Celsius at aabot yan hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Ngayon, kasalukuyang 11 o'clock AM. Ang expected heat index forecast ninyo dyan. So, mataas po. Wag pa rin magbibilad despite na magiging maulap kayo dyan at may forecast pa rin na uulanin. Sa may bandang Cebu naman, 38 degrees Celsius ang inyong heat index forecast pero aabot pa yan hanggang 43 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Sa Mindanao naman, sa Davao City area, 34 degrees Celsius ang heat index ninyo ngayon dyan pero aabot pa raw yan hanggang 37 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Pero considering mababa pa rin yan, sa may bandang Zamboanga City naman ay 30 degrees Celsius. So, caution lamang, medyo normal. Pero tataas yan hanggang 35 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw yan ng hapon. So, although mababa at maituturing na comfortable, pero the rest ng bandang Luzon hanggang Southern Luzon, patuloy pa rin tayo makakaramdam ng grabing init ng pandama natin. So, wag masyadong magpapadehydrate at uminom pa rin ng maraming tubig hanggang bukas yan ng araw ng halalan. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, nangunguna mali pa rin ang Subic Bay sa may 36.8 degrees Celsius na
air temperature, so pumapangalawa lamang kami, halos nangunguna kami sa Caloocan na may 36.9 degrees Celsius kahapon na air temperature. So lumalabas pangalawa lamang ang Subic Bay na may 36.8 degrees Celsius na grabing init. So nangunguna kami sa Caloocan pala ang pinakamainit sa bansa so far. At sa lowest temperature, gaya ng Baguio City, 18.2 degrees Celsius po ang temperatura nila dyan, bahagyang mataas din po. At sa Inulan naman ang Itbayat, Batanes, nakaranas ng 25 mm na total rainfall. Wala kaming naging pag-ulan kahapon sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na moderate, 73%. Wala itong pinagbago since last hour. At mukhang thunderstorming na naman tayo na nasa 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, kasalukuyang maximum high tide po tayo ngayon. Kamustahin natin kung magiging maalon ba yung ating sea level o sea bay base sa ating tropical cyclone assessment monitoring in significant wave height. So kung titingnan natin dito is mukhang kalmado pa rin ang ating karagatan. Pero for the next 24 to 48 hour period, medyo tataas po sa may bandang Batanes Group of Island. So bukas siya ng araw ng halalan, medyo tataas yung alon dyan, naaabot 1.25 meters ang taas ng alon. So bukas mukhang delikado pong pumalaot yung mga maliliit nating mga mangingisda dyan sa may bandang Batanes, udulo ng Cagayan. Pero sa nalalabi na bansa, kalmado naman po at walang magiging problema. Sa yung sa gale force winds, ang medyo pag-iingatan pa rin natin para sa mga papalaot ngayong araw o bukas po yan ang araw ng halalan. Pero baka walang papalaot dahil nga po ay bukas ay araw ng halalan. So siguro sa mga iba na hindi boboto bukas siguro na mga mangingisda. So ingat na lamang po sa daladalang magiging gale force winds sa silangang baybay ng ating bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at nasa lulubog ito mamayang 6:15 PM. At ang ating magmo-full moon na po maya-maya o bukas po ng madaling araw, 98% illuminated na po waxing gibbous. Magmo-moonrise po ito mamayang 5:06 PM po at bukas na ng madaling araw 4:46 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas, araw ng halalan, magiging partly cloudy ang ating maghapon daw na may patuloy pa rin na localized thunderstorms na 100% chance of rain daw ngayong araw. Bukas, Monday, araw ng halalan, magiging maulap daw po sa hapon, so expected ang localized thunderstorms. So sa mga pupunta sa mga presinto, magdala po ng payong dahil sa bukod sa magiging maaraw at para preparado na rin kayo sa mga posibleng biglaang makulimlim at localized thunderstorms, lalo na dyan sa may bandang kalurang bahagi ng bansa pa rin ha. Sa may bandang eastern part naman, bandang Bicol naman, pero isolated ang mangyayari niyan. So importante pa rin ang payong dahil bukod sa tinding sikat nga po ng araw ay iwasan na rin natin masyadong mabilad at anytime biglang magkaroon ng mga localized thunderstorms sa inyong lugar. At least medyo preparado naman tayo dahil medyo mahaba-haba naman o hopefully mabilisan lamang ang magiging eleksyon since electronic naman na ang gagamiting yung pinakabalota. So mukhang mabilis naman siguro ang magiging proseso. Pero kung malalayo naman na inyong mga presinto na pupuntahan, importante pa rin magdala po ng tubig at magdala na rin ng payong bukas po yan ng Lunes. At chance na po ulan yan bukas araw ng halalan, mataas 77 to 80% chance of rain. Especially dyan sa may bandang kaluran bahagi ng bansa natin na medyo mataas ang water saturation natin. High sa lowest temperature expected hanggang bukas ng Lunes, 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 27 to 29 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite. Medyo rin makikita po may frontal system na umiiral dito o fronts sa may bandang Taiwan o northern part ng Taiwan. So medyo maulan po sa may parte na yan ng Taiwan at bandang malapit siguro sa may bandang Itbayat, Batanes. Makakaroon kayo ng mga kalat-katapag ulan na may pagkulog at pagkidlat dyan. Bunsod ng frontal system dito sa itaas. Pero sa nalalabi na bansa sa Luzon, magiging partly cloudy at ilan na maulap at maulan. May makasamang mga localized thunderstorms po sa ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Aurora region, especially Kasiguran Aurora, Quirino, yan, at Baler Aurora. Ingat po sa mga biglaang localized thunderstorms. Magiging makulog at makidlat din ang bandang kaluran ng Lolo Luzon, kasama na ang Ilocos Norte.
dahil medyo may water saturation pong naiipon dyan sa may bandang Ilocos Norte. Kabilang na ang areas na Ilocos Sur at Pangasinan at Zambales. Bagamat partly cloudy pa rin at maaraw pa rin sa inyo dyan, asahan pa rin ang mga ilang maulap at mga isolated rain showers. The rest ng bandang Cagayan, Apayao hanggang Mountain Province, maaraw po at malinsangan tayo dyan. So asahan po ang matinding sikat ng araw at mataas na heat index. Bagamat inaasahan pa rin ang mga isolated rain showers base sa forecast, medyo mataas po pero mas mangunguna ang matinding sikat ng araw sa inyo dyan mula Mountain Province. Pababa na yan ang bandang Nueva Vizcaya, Benguet, kasama na San Jose at Tarlac sa Central Luzon, all the way pababa na yan ang bandang Angeles, Pampanga. Mas maaraw pa rin tayo dyan, kabilang na ang Bulacan, Metro Manila, tilang bahagi ng Calabarzon. Bagamat magkakaroon tayo mga partly cloudy to mostly cloudy at magiging isolated rain showers ang hapon natin o gabi dahil medyo mas saturated po pagdating po ng hapon. So importante pa rin magdala ng payong bukod sa tinding sikat ng araw at sa mga di inaasahang isolated rain showers. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa bahagi ng South Luzon pero nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat ang ilang bahagi dyan sa may bandang Marinduque, ilang bahagi ng Mindoro. Maulap din ang bahagi ng Bicol Region. Kasama na ang Camarines Norte, Camarines Sur and the rest ng bandang Legazpi, Naga hanggang Sorsogon po yan. Isolated lang din ang mga inang light to moderate rain showers lang ang nakikitaan natin dito. So mangunguna pa rin ang maaraw at maalinsangang panahon at sa bahagi ng kanluran nga po ng bansa natin, especially sa may bandang Mimaropa, west portions ng Visayas, gaya ng Panay Island at Negros Region. Despite na nagiging partly cloudy to mostly cloudy ang area na yan, nakakaranas din ng mga kalat-katapag ulan, especially dyan sa may bandang Antique hanggang sa may Anii. Sa may bandang Negros Region naman, ang katimugang bahagi ng Candoni, Sipalay, at sa Negros Oriental naman mula Basay, Bayawan, kasama na rin ang bandang Dumaguete at bandang Siquijor po. Asahan din ang mga localized thunderstorms at medyo part ito sa mostly cloudy pong iiral sa area ng Panay Island at Negros Region. Katamtaman din ang iiral sa may bandang Cebu at Bohol, medyo mas fairly weather, moderate po tayo dyan, maaraw po at maalinsangan. Bagamat mataas ang forecast sa inyo na kayo uulanin ngayong hapon o gabi, na mga ilang percentage, 70% ang pinakamataas ang forecast. So medyo importante ang payong lalo na sa tanghali ngayon dahil matindi ang tinding sikat ng araw po. At sa silangan naman ng Leyte hanggang Eastern Samar, bagamat partly cloudy dito sa mostly cloudy pong iiral, may mga ilang isolated rain showers lamang na hindi naman tumatagal na more than 30 minutes. Mangunguna pa rin ang katamtaman at maaraw na panahon dyan. At dahil po sa matindi ang daloy ng easterlies, diyan sa silangan ng Visayas, asahan po ang maalinsangang panahon pa rin hanggang sa may bandang Bicol Region. So expected lamang ang mga isolated rain showers ngayong maghapon diyan sa buong Leyte at Samar Region. Magkaroon man ng mga kalat-kalat sa pag-ulan, typically mga ilang light to moderate showers lamang na hindi naman tumatagal more than 30 minutes. Sa may Mindanao naman, mula Kanluran, ang buong Zamboanga Peninsula, kakaranas kayo ng maulap na yung papurin, moderate and some heavy rain showers ngayon na nakikitaan natin dito. Especially dito sa may bandang Zamboanga Sibugay, yan, Zamboanga del Sur, hanggang dyan sa may bandang isla ng Basilan at Hulusulu. Sa bandang kanluran ng Cotabato City at Sorsogon sa Sultan Kudarat, nakakaranas din kayo ng mga makalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog ngayon dyan. So ingat po sa biglaang flash floods, mga folks. At mula sa may bandang Zamboanga del Norte, maulap din kayo dyan, gloomy, asahan din ang mga isolated rain showers. Kalat-kalat po ito na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. Maging dyan sa may bandang Dipolog po ha, sa may bandang airport po. Dapitan, hanggang dyan sa may bandang Sapang Dalaga at sa may bandang Misamis Occidental naman mula dyan sa may bandang Baliangao, Palaridel, Oroqueta, hanggang dyan sa pababa ng Osamis. So ingat na lamang kung biglaan kayong buhusan ng ulan dyan. Mga ilang light to moderate showers ang iiral. At mula dyan sa may bandang Lanao del Norte at Lanao del Sur, medyo gloomy rin tayo dyan. Asahan din ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog. Gaya nating sinasabi, dyan sa kanluran nga po ng bandang Lanao del Sur hanggang Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at South Cotabato. So medyo mas maulap po ang ilang bahagi ng Sorsogon area. Bagamat mula dyan sa may bandang Davao Occidental, pataas ng bandang Davao del Sur, ilang bahagi ng North Cotabato, central ng Mindanao sa Bukidnon, mas moderate po tayo dyan at mas maaraw. So magdala po ng payong dahil sa matinding init at sikat ng araw po. Pero magiging overcast din daw at gloomy at forecast na magkakaroon ng mga kalat-kalat pag ulan na may pagkilat at pagkulog maging sa Northern Mindanao,
dyan sa area ng Misamis Oriental, papasok na ng bandang Agusan del Norte at Surigao del Norte. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Davao del Norte, Davao de Oro, and the rest ng Davao Oriental, pero may mga isolated rain showers din kay pagdating ng hapon. Magiging maulap din ang bahagi ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, at pataas ng Surigao del Norte. Magkaroon man ng mga isolated light to sa moderate and clustered heavy rain showers, iiral yan dito sa paligid ng Surigao del Sur at sa pagitan ng Hinatuan, Bislig, hanggang Boston po. So, magdala pa rin ng payong just in case bukod sa tinding sikat ng araw at sa mga dini inaasahang saturated water vapor sa paligid na yan ng Hinatuan na magbubunsod po ng bigla ang kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa may bandang Surigao del Norte, maulap kayo dyan, kabilang na ang Dinagat at Siargao Island, asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So typically, mas magiging maulan at kalat-kalat ang kanlurang bahagi ng ating bansa sa may Maropa pababa ng west portions ng Visayas at Mindanao. Yan, yung binilugan ko na yan. Mas maulan po ang parte na yan. So medyo importante ang payong sa inyo. Pero sa may bandang Silangan and the rest ng Luzon, Katamtaman at ilang fairly weather po tayo dyan sa may bandang eastern portions ng ating bansa. So magiging mas maalinsangan po tayo dyan sa Silangan. So importante pa rin ang tubig at payong dahil yung mga saturated water vapor sa hapon, tumataas yan, kaya magkakaroon pa rin mga isolated and scattered rain showers na may kasabay na magpakulog at pagkidlat. Gaya na lamang sa may bandang Aurora region na mula kahapon pa, hindi na sila tinitigilan dyan ng mga pagkulog at pagkilat, kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan mga folks. Bagamat wala pa rin tayong nasahan anumang tropical wave o anumang low pressure area na mamataan, pero makikita natin na naglalaro po yung intertropical convergence zone lane at yung mga ilang West Pacific Basin anomalies natin, lalo na dito sa may bandang south of Guam na at least may possible observation to invest monitoring tayo dito, bagamat mababa dahil hindi pa naman favorable na natiling under neutral to possibility lamang ito. Ayan o. So medyo mataas po yung Genesis dito, maaring o anytime pwedeng tumaas yan, 20 to 30%. Kung titingnan natin dito, malamang 20 to 30% yung magiging probability anomaly nito kung sakali man. Kung hindi man magiging low pressure area or invest, maaaring surface trap lamang ito na mataas ang convectivity na magdadala po ng pag-ulan sa may bandang Mindanao area o southeastern part ng Visayas anytime. So, extended naman yan hanggang May 13 po. So, tingnan natin mga folks. And so far, ang kanyang horizontal anomaly o cyclonic probability ay wala namang nakikitaan o medyo mababa pa. Bagamat dito is medyo underweight pa yung kanyang horizontal anomaly. So, meron lamang siyang nabubuo dahil sa horizontal, vertical wind shear at nagkakaroon ng medyo at least possibility development dito. Or maaring invest to moderate possibility development. Kaso dahil 20 to 30% pa lamang, mababa pa rin ang tsansa kung ito ay magiging isang aktibong invest or aktibong low pressure area anytime. Sa ngayon, surface trap lamang yan para magdadala lamang yan ng pag-ulan. Hindi pa natin confirm kung yan ay tataas pa. So, titingnan lamang natin sa ating real-time West Pacific kung magkakaroon ng mataas na anomaly. Mula sa ating global spectral model, makikita natin is the list lamang nakikita natin dito. So hanggang bukas na ng araw ng halalan, magiging maalinsangan tayo. So importante ang payong lalo na sa mga pupunta sa kanya-kanyang mga presinto. At mula sa ating tropical cyclone activity including Genesis, ito ay between validity May 10 hanggang May 13 po. Yung probability nito, makikita natin sa pinaka-latest output natin ay nasa 10 to 20% po yung probability o genesis nito. Yan yung inaasahang posibleng may mabubuo na tropical cyclone strike probability. Kung hindi man yung tropical cyclone strike probability nito o cyclone strike probability, maaaring kumilos ito pakanluran at magdudulot po ng pag-ulan sa may bandang Mindanao. So again, kung hindi man ito maging isang invest, yung surface trap yan ay magdadala po ng malawakang ulan dyan sa may ng Mindanao. Yan ay between May 10 hanggang May 13 po. So kung titingnan natin in 96-hour period forecast, extended forecast na po ito So hindi pa rin natin masasabi kung mangyayari yan. Ayan, lalapit ito sa may bandang eastern part ng Mindanao.
Yan, extend pa natin in 120-hour period. So hanggang May 15 po ito. Magpapaulan yan sa may bandang Mindanao area po. So hanggang May 15 po yan. Thursday. So between Tuesday to Thursday this coming week ay magdudulot po ng posibleng maulan sa may bandang Mindanao po kung hindi man yan magiging aktibong invest o low pressure area. Dahil kung titingnan po natin, naglalaro lamang sa 10 to 20% lamang yung kanyang tropical cyclone strike probability. So ibig sabihin ay surface trap lamang o mataas na surface trap ang magdadala ng pag-ulan dito sa Mindanao kung hindi man tumaas yung probability na maging tropical cyclone yan. So malinaw po yan ha mga folks ha. Hindi ibig sabihin na 10 to 20% magiging bagyo kaagad yan. No. Yan lamang yung magiging trough activity at magdedepende sa development sa mga susunod na araw or within 120 hour time or May 15 kung yan ay mas tataas pa. Sa ngayon ay matuturing lamang yan natin na surface trap na magdadala ng pag-ulan sa may bandang Mindanao po simula Miyerkules o Martes po. Bukas naman ng Lunes kasi sa malayo pa naman ito sa may bandang Mindanao. So mga isolated lamang ang magdadala ng pag-ulan. Pero yung dala na genesis na ito, yung strike probability, hindi pa siya magpapang-abot. Typically mga bandang Martes pa yan or Miyerkules. So tingnan natin. Nasisiguran natin siguro mga Miyerkules po magpapaulan na yan sa may bandang Mindanao po. Diyan natin malalaman kung yan ay tataas, depende sa kanyang extended forecast niya kung aabot pa yan hanggang 50%. Sa ngayon napakababa pa, 10 to 20% lamang ang tsansa na maging isang aktibong bagyo o low pressure area ito. Sa ngayon yung genesis niyan ay surface trap lamang na magdadala ng pag-ulan. So yun lamang ang pinaka magiging significant natin. Maging sa ating mean sea level pressure, so far wala tayong anomaly na nakikitaan. So diretso agad tayo sa mga computer models na kalmado rin ang forecast ng GFS. So lahat ng ating mga system computer models, kalmado naman ang forecast nila at wala tayong nakikitaan dito na anumang tropical wave. Yan o. Puro surface trap lamang na madalas nagpapaulan sa may bandang Mindanao po. Hanggang Wednesday po yan or extend na natin hanggang May 15. So, wala tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility until this next Thursday po. Yan, this week. So, yun po ang nakikitaan natin dito. Ayan o. Mula GFS, SMWF at NAVGEM ay wala po. Typically, surface trap lamang ang nagpapaulan dito sa may Mindanao lamang. Hanggang May 13 to May 14 na po ang forecast niyan. Yan o. So probably mga hanggang Wednesday to Thursday na po na wala tayong inaasahang anumang tropical wave na namamataan. Samantala sa ating latest monthly seasonal cycle for global temperature, ito yung pag-init ng temperatura sa buong mundo. Makikita natin sa huling record, ang April 2025, bumaba ito ng 0.76 degrees Celsius mula noong mula last year na 0.85 degrees Celsius po. So mas bumaba siya ngayong taon, 0.76 degrees Celsius po. Bagamat bahagya lamang itong bumaba ay wag pa rin natin baliwalain dahil yung ating land surface temperature ay mataas pa rin ang temperatura natin. Medyo good news lamang dito ng bahagya dahil at least bumaba last month yung pinaka global temperature natin. So mula nung December last year ay bumababa o bahagyang bumaba po yung ating global temperature natin hanggang ngayong April 2025 nga po. So medyo good news po ito pero nanatiling mataas pa rin o lagpas pa rin tayo sa pinaka global mean temperature worldwide po base na rin sa ating 1.5 degrees Celsius na warning limit natin. So kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng temperatura natin hanggang sa susunod na mga taon para bumaba na po yan kasi yung huling pinakamataas 1.6 degrees Celsius. Grabe po, boiling point po yan. 1.53 degrees Celsius. So halos pa boiling point pa rin tayo. So sana tuloy-tuloy po yan at masyado pang early para makonclude natin na magiging mas mababa na ang temperatura natin worldwide. Pero at least kahit papano nagpapakita ng ilang senyales na bahagyang bumaba nga po yung ating global temperature. So kapag kaganyan po, kung tuloy-tuloy po yan, unti-unti makakalibrate po yung ating klima sa mundo.
bahagyang aayos po yung ating climate change. Yung climate change natin medyo magiging maayos po kahit papano. So sana tuloy-tuloy po yan mga folks ha. At wala pa tayo sa data ng Japan Meteorological Agency, yung latest niya. So tingnan na lang natin kung mas bababa rin to, dahil kung titingnan din natin sa data ng Japan Meteorological Agency ay ganun din, bahagya rin bumababa yung global temperature natin. So at least nagkakaroon tayo ng similar comparisons by Atlantic at Asia na pare-pareho naman na nagkakatugma yung kanilang mga analysis na bumababa po yung ating global temperature. So medyo maganda po yan para magiging balancing muli yung klima natin sa mundo. Kasi kung tuloy-tuloy po tumataas yan, ay delikado po na magkakaroon tayo ng climate crisis sa susunod na 8 taon siguro. Kaya kung tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng temperatura natin. Ngayon pa nga lang, grabe na ang init natin sa Pilipinas. What more kung madadagdagan pa yan ng another 1.3 o 1.2 o 1.3 degrees Celsius na naman. So, wag naman po sana. Dahil yung mga point na yan, madagdag yan, ang laki na po ng pagtaas ng temperatura natin yan, nakatumbas. Sa ulat din doon naman, so far, wala tayong namamataan. Puro noise lamang ito, galing sa siguro natural ways. Pero wala tayong nakikitaan na medyo malakas-lakas sa mga pag-inig na detect ng aking seismometer sa Caloocan mula kahapon hanggang ngayong umaga. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX sa mga short period seismograms nila. Kung titingnan natin sa automatic monitoring dito, ay merong isang magnitude 4+ naganap kanina sa northeast ng Makunakon, Isabela. Magnitude 4.0 po ito na may lalim na 21 km in depth. So, nasa baybay naman ito ng Makunakon or bandang silangan ng Tugigaraw. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil medyo may pagyanig tayong namataan dyan kaninang alas 4 na 23 na madaling araw po. And after nyan, wala naman sumunod sa kanya na magnitude 4 pero marami-rami na kaagad yung mga minor and moderate earthquakes mula kaninang madaling araw. So, marami-rami ang nadadagdagan. Kung titingnan natin yung ating historical earthquake data, kung nakakailan na pa tayo, aabot na ba ng more than 400 earthquakes ito? Yan, for the month of May 2025. Yan, nasa 370 earthquakes na po tayo, yung total. 350 dito is magnitude 2.0 pataas, 20 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling wala pa naman tayong naitala na kahit isang magnitude 5.0 pataas. So, wala pa sa 400, so maituturing medyo konti pa lamang yung ating total earthquakes so far mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, May 11, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 11, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang ulit sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong maga sa ating report. Actually, magtatanghaling tapat na. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pinaka-direct na dynamic events
mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.